Imagine this, nasa car dealership ka, hawak mo yung susi ng brand new na sasakyan mo, amoy na amoy mo pa yung new car smell. Nilabas mo siya sa kasa. Pag-uwi mo sa subdivision nyo, pinunasan mo pa yung hood kahit wala namang dumi. Kinuhaan mo ng picture, pinost mo sa Facebook at Instagram. Caption, hard work pays off. Welcome home, baby. Bumuhos yung likes. Sabi ng mga kamag-anak mo, sana all, asenso na talaga si kapatid. Pakiramdam mo, na-achieve mo na ang success sa buhay. Pero ang hindi mo alam, sa eksaktong sandali na inilabas mo ang gulong ng kotse mo sa gate ng kasa, may isang invisible na magnanakaw ang kumuha ng daan-daang libo sa bulsa mo. My name is Juan at nag-o-obsess ako ng malala sa mga hidden financial traps na sumisira sa kinabukasan ng mga Pilipino. Kung nahihirapan ka dahil feeling mo nagtatrabaho ka lang para pambayad ng monthly car loan at ubus na ang ipon mo, click that subscribe button right now. At kung makakatulong ang video na, so para mailigtas ang future mo, hit the like button na rin. Bago tayo mag-deep dive, basagin muna natin ang pinakamalaking financial myth sa buong Pilipinas. Ang paniniwala na ang sasakyan ay isang asset o sukatan ng pagiging matagumpay sa buhay. To be honest, that is a complete lie. Maliban na lang kung ginagamit mo yan pang grab or pang deliver ng business mo. Para sa 95% ng mga tao na bumibili ng kotse pang opisina o pang porma, ang kotse ay isang napakabigat na liability. At ang pinakamasakit na part dyan ay ang tinatawag nating the depreciation cliff or ang bangin ng pagkawala ng halaga. Huwag tayong mag-imbento ng kwento, ilatag natin ang official automotive statistics at mag-math tayo. Bumili ka ng brand new mid-size sedan, kunwari Vios or City. Ang average price ngayon ay nasa 1.2 million pesos. Dahil middle class ka, hindi mo yan binili ng cash. Nag-down payment ka ng 20% which is 240,000 pesos. Tapos, kumuha ka ng 5-year auto loan. Sa loob ng 60 months, magbabayad ka ng around 20,000 pesos kada buwan. Okay, excited ka na, pinirmahan mo na. Ngayon, pakinggan mong maigi kung anong mangyayari sa wealth mo. The exact moment na inilabas mo yung kotse sa kasa at dumapo yung gulong sa kalsada, nawalan agad ito ng 20% ng halaga niya. Yes, sa unang araw pa lang, yung 1.2 million mo ay naging 960,000 pesos na lang. Isang iglap, sunog ang 240,000 mo. Pero si Mepre, hindi mo yun iniisip kasi amoy bago pa yung kotse at busy ka pa mag-post sa social media. Fast forward natin, tiniis mo ang 5 taon, binayaran mo yung 20,000 monthly mo nang walang palya kahit hirap na hirap ka na. Finally, tapos na! Nakuha mo na yung OR/CR mo sa bangko. Fully paid ka na after 5 years. Naisip mo ngayon, gusto ko nang mag-upgrade, ibebenta ko na to tapos bibili ako ng SUV. Pumunta ka sa Facebook Marketplace para i-check ang presyo at doon mo nakita ang bangin, the depreciation cliff. Ang average depreciation ng isang sasakyan after 5 years ay 50% to 60%. Ibig sabihin, yung 1.2 million na sasakyan mo noon, ang bentahan na lang ngayon ay nasa 480,000 to 500,000 pesos na lang. Pero teka, computin natin ang totoong nawala sa iyo. Magkano ba talaga ang ibinayad mo sa bangko sa loob ng 5 taon? 240,000 down payment plus 20,000 times 60 months. Ang total na inilabas ng bulsa mo ay 1.44 million pesos. Hindi pa natin sinasama dyan yung mahal na comprehensive insurance yearly, yung PMS sa kasa at yung interest sa utang. Aabutin ka ng 1.7 million pesos. So, gumastos ka ng 1.7 million pesos, tapos ang natira na lang na value na pwede mong ibenta ni ngayon ay 500,000 pesos. Ibig sabihin, 1.2 million pesos ng pinaghirapan mong pera ang literal na nag-evaporate at naging usok na wala ng parang bula. That is the depreciation cliff. Nilamon nito ang 5 taon ng pagtatrabaho mo, ng mga overtime mo, ng mga stress mo sa boss mo. Kung ganito kasakit ang math, bakit ba paulit-ulit itong ginagawa ng mga Pilipino? Bakit ang daming bumibili ng brand new kahit hindi kaya ng sweldo?
It comes down to psychology. Dalawang matinding sakit sa utak ang kalaban natin dito. Una, ang dopamine of the new car smell. Gustong-gusto ng utak natin yung feeling ng pag-unwrap ng bagong gamit, yung amoy ng bagong leather, yung kinang ng pintura. Pero ayon sa science, ang dopamine na yan ay nag-fade after just 3 to 6 months. Pagkatapos ng 6 months, ordinaryong bakal na lang uli yan para sa'yo. Ang problema, nawala na yung high mo after 6 months. Pero yung 20,000 pesos na utang mo buwan-buwan, nandyan pa rin for the next 4.5 years. Pangalawang sakit, ang sana all sickness at status signaling. Nakita mo yung batchmate mo na nag-post ng bagong SUV. Nakita mo yung kaopisina mo na nag-drive ng bagong sedan. Sabi ng ego mo, kailangan ko ring ipakita na hindi ako napag-iiwanan. Kailangan ko ring magmukhang mayaman. Kaya umutang ka ng malaki para bumili ng bagay na hindi mo naman kailangan, para lang i-impress ang mga taong hindi mo naman talaga gusto. Ngayon, alam ko kung anong isasagot mo sa akin. Sige, I'll read your mind. Pakinggan ko ang rason mo. Pero Juan, kailangan ko ng sasakyan para sa kaligtasan at convenience ng pamilya ko. Ang hirap mag-commute sa Pilipinas. Totoo yan. Ang public transport natin ay hindi ideal. Kailangan mo nga ng sasakyan. Pero ang tanong ko sa iyo, wala ba akong sinabing huwag kang bumili? Ang sinasabi ko, bakit kailangang brand new? Dito papasok ang pinakanakakasabog ng utak na math sa buong video na, so, the opportunity cost math. Paano kung ginamit mo ang utak mo at imbes na bumili ng brand new, bumili ka ng 5-year-old na second-hand car in cash? Yung 1.2 million na kotse, mabibili mo na lang ng 500,000 pesos. Oo, wala ng new car smell, pero safe, malamig ang aircon at tumatakbo. At dahil binili mo ng cash or mas maliit na utang, wala kang 20,000 pesos na monthly car loan for 5 years. Ngayon, paano kung yung 20,000 pesos na na-save mo buwan-buwan ay ininvest mo sa Pag-ibig MP2 na nagbibigay ng 7% interest? Mag-compute tayo. 20,000 a month times 60 months equals 1.2 million pesos na inipon mo. I-add mo yung 7% compounding interest dyan sa loob ng 5 taon. Boom! Ang pera mo ay naging around 1.4 million pesos. I-compare natin ang dalawang Juan, ang Ego Juan at ang Smart Juan. After 5 years, si Ego Juan na bumili ng brand new, may kutseng 500,000 na lang ang value at zero savings. Si Smart Juan na bumili ng second hand, may kotse rin na tumatakbo, maybe 200,000 value na lang, pero may 1.4 million pesos siya sa bangko. That is a difference of more than 1 million pesos net worth in just 5 years. Ganong kalaki ang ninanakaw sa iyo ng brand new car. Ito na nagiging sobrang interesting. Here is what people really don't know. Ang mga car dealerships at bangko, alam nila itong psychology mo. Kaya nag-o-offer sila ng low down payment promos. Kahit barya lang pera mo, maiuwi mo na tong SUV. Hina-hijack nila ang dopamine mo. Hindi ka nila binibigyan ng asset. Binibigyan ka nila ng 5-year na kontrata ng pagkaalipin. Ikaw ang nagtatrabaho pero sila ang kumikita sa interest. So, ano ang dapat mong gawin? Paano mo lalabanan ang sistema at protektahan ang wealth mo? Here is your smart money action plan. Ang gagawin mo kapag kailangan mo ng sasakyan. Step 1. Separate ego from transportation. Kailangan mo lang makapunta from point A to point B ng safe. Hindi mo kailangang patunayan sa kapitbahay mo na asenso ka na. Step 2. The 3-year sweet spot. Kung bibili ka, hanapin mo yung mga sasakyan na 3 to 5 years old na, ang unang owner na, ang sumalo ng pinakamasakit na depreciation cliff, ikaw na ang makikinabang sa discount. Step 3. Buy in cash or follow the 20/4/10 rule. Kung uutang ka, dapat malaki ang down payment, hindi lalagpas ng 4 years ang utang, at ang monthly mo ay hindi lalagpas sa 10% ng sweldo mo. Kung hindi mo kaya yan, you cannot afford the car. Step 4. Drive it into the ground. Kung nakabili ka na ng brand new ngayon at binabayaran mo na, ang best defense mo ay huwag mo siyang ibenta after 5 years. Gamitin mo siya ng 10 to 15 years. Sulitin mo bawat sentimo na ibinayad mo sa bangko hanggang sa masira ang makina. Listen to me carefully. Tignan mo ako sa mata.
You are not your car. Ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende sa logo na nasa manibela mo. Real wealth is silent. Ang totoong mayaman wala sa kalsada na nag-overheat sa EDSA. Ang totoong wealth ay nasa bangko sa investments na nagko-compound habang natutulog ka. Huwag mong i-trade ang future freedom mo para sa pansamantalang porma ngayon. Ako si Juan Finance. I teach you the brutal math para hindi ka maging alipin ng mga bangko at ng sarili mong ego. Kung nagising ang utak mo sa episode na ito, huwag mong suluhin ang knowledge na ito. I-share mo ito agad sa tropa mong excited kumuha ng auto loan para sa bagong pick-up truck na hindi naman niya kailangan. Ililigtas mo ang kinabukasan niya. At i-hit mo na ang subscribe button para sa mas marami pang data-driven reality checks na tutulong sa iyong yumaman ng totoo. Maraming salamat sa panonood. Cheers! And always remember to play the long game.